which always causes us to triumph in Christ and make it manifest the savor of His knowledge by us in every place. Subalit, salamat sa Diyos na siyang laging nagdadala sa atin sa pagtatagumpay kay Kristo at sa pamamagitan natin ay ipinahahayag ang samyo ng pagkilala sa Kanya sa bawat dako. Okay, so take note the word savor. Ano daw dyan sa Tagalog? Okay, sa 15, for we are unto God a sweet savor of Christ in them that are saved and in them that perish. Sapagkat kami ang mabangong samyo ni Kristo sa Diyos, sa mga iniligtas at sa mga napapahamak. Naintindihan nyo yan? Kayo ay mabangong samyo sa mga niligtas. Kahit na sa mga papunta sa impyerno, mabangong samyo ho kayo. Now in 16, to the one, we are the savor of death unto death, and to the other, the savor of life and to life. And who is sufficient for these things? Sa isa ay samyo mula sa kamatayan tungo sa kamatayan, at sa iba ay samyong mula sa buhay tungo sa buhay. At sino ang sapat para sa mga bagay na ito? Nakita nyo ano? Samyo kayo sa mga taong papunta sa kamatayan. Ang kamatayan na tinutukoy dito, this is eternal death, spiritual death. It is the hell or the lake of fire. At samyo rin kayo sa mga taong nagkaroon ng buhay na walang hanggang. Nakikita nyo kung gaano kayo kahalaga? God is worthy of our clap today. Let us bow our head and we will pray for the message. Great Lord, pinupuri at inaangat ka namin ngayong araw na to, God. Ikaw ang pinakadakila. Kung wala ka, wala kami dito, Panginoon. We have life because of you. And let this life will continue until you come, until the rapture and the trumpet will sound. God bless these people today that listening. Bless the people that follow us online in the live streaming. And let this message will be a message of hope, a message of life, a message of restoration, and a message of healing. In the great and powerful name of Jesus, we claim it, O God, and let your savor today, and let your scent, O God, be filled in this room. In Jesus' name, amen. You may be seated and God bless you. Maabot ba dyan sa inyong amoy? Sinong allergy sa amoy? Sa perfume? Hindi, baka meron kasi ano. Okay lang? Okay lang yung amoy? Hindi pa kayo kontento ha? Itong pinakamabangong araw ngayon. Amen? At itong pinakamabangong preaching. Now, in one interpretation in NIV, tingnan natin maigi kung gaano ka-detailed at mas mababaw English. But thanks be to God. Now, take note ha, huwag niyong kalimutan itong 2 Corinthians sa chapter 2 ho tayo. Who always led us. Take note. Salamat sa Panginoon. Lagi niya tayong pinangungunahan na bihag
ni Kristo. Triumphal procession. Amen? Ito ay may pagkawagi, may pagkapanalong procession, and uses us, wow, praise the Lord, uses us to spread the aroma of the knowledge of Him everywhere. Mas maganda, mas clear ang English niya. For we are to God the pleasing aroma. Kasi dito sa King James, savor. Pero ang other English speaks of aroma. What is aroma? Sa umaga pagising nyo, anong gusto nyong aroma kagad? Aroma ng kape. Among those who are being saved and those who are perishing, to the one, sa mga iba, sa isa, tayo ang mga aroma. Itong malungkot mga kapatid. Aroma tayo kung bakit namatay sila ng spiritual death. Aroma tayo at sila'y napapunta sa hell. To the other, an aroma that brings life. Naalala nyo na ba yung mga taong inyong pinagwiwitnisan, sinira ng salita ng Diyos? At mayroon ba dito ngayon na iwan? Sa tao inyong nasira ng salita ng Panginoon? Mayroon pa bang pumupuri sa Panginoon? You are an aroma for life for Him. Pero yung wala na dito ngayon, nag-backslide, nakalimot sa Diyos, you became an aroma one day for His death. God, tingnan natin mga kapatid. What have you seen? Senses. So, anong mga sense? And what is the sense that is not common there? Common sense. Common sense is the most uncommon. There are 5 senses daw. Now, what is considered to be the strongest and powerful senses? Anong pinakamalakas na senses sa lahat? Ang sense of marites. Mag-away na kayo. Yung pinaka-strongest na sense, mga kapatid, ayon sa study, the sense of smell. We will be discussing this in my next preaching. Sobrang bango ng preaching natin kasi 2 preaching ito na puro pabango. Sense of smell is possible more than any of our other senses. It is closely linked with memory. Amen? When you smell a particular thing, it's bring back old memories. Sa mga nag-break dyan, minsan pa may dumadaan sa harap nyo, dating pabango niya yan. It brings back the old memories. Tama? Di ba? Napakaganda ng sense of smell. Napanood ko doon sa siya ay isang bulag na mayaman, niloko siya. Mayroon siyang minamahal. At mahal din siya ng babae. Ngayon, may nainggit. Dahil bulag siya, pinagpa-picture sa doon, itong babae. Nagpa-picture sa doon sa bulag kasi mayaman eh. At sinend niya doon sa true love nitong bulag. At sabi ng babae,
Ako'y yung niloko, naghiwalay sila. At ang babae na to ay naging asawa siya ng bulag, pero lumipas yung mga ilang taon, hindi siya mahal ng bulag. Kasi yung mahal ng bulag, yung dating babae. Anong sila ay one time nag-date sa magandang restaurant, dumaan ng babae at sabi ng bulag, may naalala ko. Pabango yan ng dati kong mahal. Yung babae doon ay waitress. Narinig ng babae, sabi niya, lumipas ang taon, hindi niya talaga makalimutan ang totoong mahal niya. At dahil nakonsensya yung babae, ginib up niya. Happy ending. Because of aroma. Because of sin. Minsan, pag dumadaan siya, alam ko kung sinong papasok. Yung mga pabango nyo, iba-iba, di ba? Pag medyo Rexona, alam ko na kung sino yan. May kanya-kanya kayong pabango, tama? At may kanya-kanya kayong desired na smell, right? Meron sa inyong kontento na sa 120. Meron naman kontento na sa 88. At meron naman tig 3,000. Okay, so our message for today, what type of aroma you are? Anong klase bang amoy meron ka? Ano bang klaseng amoy pag narinig at nakikita at dumaan ka sa harap ng iyong kapitbahay? Anong amoy ang bitbit mo? Sa Germany, kwentuhan namin kagabi, super ganda ng mga babae ron. Mga barbidal. Normal lang. Mga Pilipino, masyadong yan eh. Una, susunod-sunod, may atras. Kung bakit? Nung patras ka, bayabas eh. Yun ang problema. No, ibig sabihin, kahit maganda ka, nawawala yung appeal mo dahil sa amoy. Mahalagang amoy. Kung mahina yung personal appearance mo, daanin mo sa amoy. What type of aroma you are? Are you an aroma that brings death? Or are you an aroma that brings life? We have different aromas today na nasa harap nyo. Bili. Mamili na kayo. Ikaw, Brother Romeo, pag pinapili kita, anong piliin mo dang kunyari? Okay? Yan lang sa'yo? Sige. Mamaya na. Ikaw, Brother Franklin, kunyari, anong pipili mo dito? Ito yung kanyang pinili, made in Italy. O kasi babae. Kunyari ikaw, Sister Jubel, anong pipili mo dyan? Halata talaga pong may edad.
Pag may edad na daw, alam mo na kung anong amoy. Yung iba ay ayaw ng amoy. Pag ako'y nagaganyan nito sa kwarto, naiinis si RP. Pero, darating yung panahon, sa ayaw mo siya, hindi, pipiliin mo rin ito. Wala kang choice. Ganon din ako dati eh. Pero dumadating palang panahon na kahit saan ka pumunta, nasa bulsa mo na ito. The most powerful weapon of aging 50 and up. Ba ito? Subukan natin. Hindi abot, laki ng ating ano eh. Magkano bang ganito? Sino nakaalam? Wala. Parang pagkaalam ko, 3,000 niya. May nagregalo. Okay, so, pakinggan maigi. Okay, in our daily life, mga kapatid, there is the trivia. Several fragrances appear, and a sense of smell plays an important role in the physiological effects. Sa araw-araw, sobrang dami ng mga scents. Makikita nyo, mga fragrances. Lahat po yan may effect sa ating mood. Tama? Subukan nyo may dumaan sa inyo, amoy paa. Masisira ang mood mo. Pero pag may dumaan sa iyo na babae na mabango, nakaka-relax kahit hindi mo pa nakitang mukha. Yung mga beauty oy-ay, uy, ang ganda paglingon, ay, hindi pala. At saka, may effect sa stress. Tama, stress. Ito matindi rin. Sa lahat ng mga stress, para ma-increase yung inyong efficiency, you need working capacity. Tataas ang iyong working capacity. Kaya nga, di ba, pag hilong-hilo ka na, nasaan ang power ko? Nakaka-relax. Tama na. Di ba? Now, scientists have discovered that a simple scent can significantly improve memory in the older person. Sa mga old, amen ba? Yung iba, pretension kayo ha, ayaw nyo pang aminin na old na kayo ha. Now, researchers from University of California, Irvine found, ito, take note, that exposing older person to varied scent for 2 hours every night for 6 months will lead to a 226% improvement in cognitive capacity. Yun ang sabi ng study. Ibig sabihin yung task performance mo, yung mga ang malay mo at yung kaalaman na i-improve. Pag 2 hours every night, naamoy mo ang mga scent. Now, study included women aged 60 to 85 years old. Yung wala pang problema sa memory, si meron namang matatanda na may problema sa memory. Hindi na maalala kung si Moses sa Old Testament ba o talaga o sa New. May problema na sa memory yon. Now, according to researchers, scent therapy, di ba, pag nagpamasahe kayo, kaya may mga aromatherapy, di ba? May have helped boost memory that stimulate the olfactory capacity. Ang olfactory, ito yun, the portion of the brain, maliit lang siya yan na portion, responsible for processing smell. So, the olfactory sense is directly linked to the
Bala siya. Hippocampus, critical memory formation organ. Now, kung mayroon kang problema sa pagtulog, sabi niya, consider trying out a soothing scent and see if it makes a difference. Subukan mo daw maglagay ng mga nakakapawi na mga amoy. Nakaka-relax, ang makikita niyong pinag-aiba. Smell is valuable for a multitude of purposes. Ito napakahalaga daw ng smell sa maraming mga gamit. Kagaya ng including emotion, memory, creativity, and relationship. Creativity. Ganyan ka-powerful yung scent. Nakaka-relax at magkakaroon ka ng creativity in mind. At of course, yung relationship nyo napapaganda. Hindi yung sa trabaho ka, ayoko nang umuwi. Pagod na ako. Pagdating ko, bawa pa ng message ko ron. So, yan, mga ganyan. So, it improve relationship. Siyempre, di ba? Kaya mga women, kahit matanda, dapat hygienic. Maintain the scent and the aroma. Away na ito mamaya. Revolusyon pa naman ngayon, EDSA. Pero mga kapatid, how to produce a better scent? Paano ba ginagawa ito yung, kaya gumanda yung amoy, yung mga perfume, and how we can compare to be a Christian? The first method ay yung tinatawag na extraction methods. Alam mo yung extraction? In the term of dentistry, bunot. Di ba? Pagtanggal. Bunot. Para ma-produce natin ang tamang scent na ni-require ng Diyos sa atin, alisin yung inyong mga sarili sa mundo. Alisin yung mga sarili niyo sa mga idols. Hanggang may hawak kayong idols lagi, wala kayong mapuproduce na scent sa mata ng Diyos. Kailangan ng natural ingredients. Marami ito, pero ito lang mahalaga yung kinuha ko para sa inyo. Ito, ang natural, itong pag-extract, must have their oils extracted in order to create a perfume or cologne. Essential oil extraction can be done in several ways, like solvent extraction, steam distillation, expression or inflorescence or maceration. Yung inflorescence or maceration, a process that you squeeze in order to comes out the oil. Yung solvent extraction ay ang mga, kagaya ng mga flowers pala, pag piniga mo yan, liquid pala yan, na may mga liquid pala yan na na-extract na hindi sila pwede magsama because of their compound. Kaya makikita nyo minsan, yung oil base, hindi siya napapasama dun sa alcohol base. Parang mayroon siyang, hindi siya nagiging homogeneous mixture, kumbaga. Christian, actually, mga kapatid, has natural attitude developed. Dapat ang Kristiyano may natural siya na attitude that he will do good kahit walang nakakita sa kanya. Iyon ang ingredients ng isang Kristiyano na natural. Hindi niya gagawin ang isang bagay dahil may nakatingin, pero gagawin niyang isang bagay dahil alam niyang mabuti yun. Kaya ang totoong Christian, hindi na sinasabihan ng pastor, mag-evangelize ka! Kasi built-in yun sa'yo. Hindi yung gagawa ka dahil alam mo may programa. Now,
Tingnan nyo, natural ingredients can be difficult to harvest. Kaya ngayon, mabibili nyo mga amoy, puro na synthetic yan. Kaya napakamahal ng totoong pabango. Napakahirap i-harvest ang natural ingredients. Bakit? Dahil ang ibang perfume galing sa natural animal oils. Na napakahirap, delikado pa makuha. Ganon siya. In our life, minsan, in the church, a real Christian is difficult to build. Mahirap mag-mold ng isang Kristiyano na manatili sa Diyos. Napakahirap hanapin. Sabi ng isang sikat na Christian Dior, alam niyo, may pabangong ganon. Tingnan mo maigi. A woman's perfume tells more about her than her writing. To the woman, your holiness depends on your scent produce. Your scent produce dictate your holiness. Yan ang number one extraction. Kailangan mabunot, mahirap mga kapatid, mag-collect. At itong pangalawa, kung paano makaproduce ng aroma or scent, the aging process. The high quality daw na perfume at pure na perfume are often engaged for months or even years. Matagal mga kapatid, in-extract ang totoong perfume. Hindi nakukuha ng ilan ng linggo at ilan ng buwan. Mayroong taunan para siya ay mag-produce na napakagandang scent. This is done in order to ensure that the proper scent has been created. Kailangan siyang mangyari, mga kapatid, para ang magandang amoy, ang totoong aroma, lalabas. Tandaan natin sa life ng Christianity, maturity and endurability is not easy to build. And it is not double in months. Napakahirap i-build na magiging Christian ang isang tao. Na magiging mature ang isang tao, na maintindihan niya ang sinasabi, he who endure it unto the end, the same shall be saved. Mahirap i-build. Now, aging allows the different sense. Wow! Habang tumatagal pala ang extraction o yung pag-blend ng isang magandang perfume, lalong dumadami ang napoproduce niyang kagandahang amoy. When they blend together, ulitin ko, aging allows. Yung tagal, naghahaya lang siya, hinahayaan niya, na maraming scents, they will blend together. Sometimes, it takes more years na maunawaan mo kung bakit nangyayari sa iyo ang mga bagay na yan. Minsan, abot ng ilang taon at saka mo makonclude after 5 to 10 years kung bakit nangyari sa iyo, sa buhay mo yan. Now I know it is the will of God. God wants me to produce more sense. Kaya maaari ang iba sa inyo, you are giving up because you don't understand the different scent na gusto ng Diyos na i-produce sa'yo. Until malalaman mo pagdating ng tamang panahon, salamat Panginoon! Ngayon ko lang naintindihan kung bakit nangyayari sa aking buhay because you want me to produce
A scent and a beautiful aroma. Ito pa mga kapatid, an aged perfume mixture is usually called filtered. Bago siya ilalagay sa lagayan ng perfume. Nakikita yung lagayan ng perfume, minsan ang hiba, ang hugis napakahirap bago malagay. Kaya ang hirap mga kapatid. Ang hirap minsan yung unawain ng will ng Diyos. Sabi niya, being cold and filtered, it should not be exposed to oxygen. Take note, this keeping it in the dark at low temperature. Nobody wants in the dark. Nobody wants darkness in life. Tama? Walang may gusto sa atin na ilagay tayo doon sa isang sitwasyon na wala tayong nakikitang lights na hindi natin alam ang future. But saints, it is needed in order to produce the excellent scent. Now, perfumes are made up of top notes. Di lamang ito, no? That provide the scent with body as well as base notes which create an enduring fragrance. Hindi lamang ang scent pinoproduce para malagay sa katawan mo, pero ang pinakamagandang perfume pag nalagay na sa katawan mo, kahit matagal, hindi nawawalang amoy. Sa labanan sa mundo na ito, mga kapatid, sa labanan sa buhay na ito, the one that will produce the scent, ang katawan. Kaya pag sinabi, who will endure, dahil ito ang weak, ito dapat ang lumaban, ito dapat ang manindigan. The parameter of endurance is overcome. Ito ang mahalaga, mga kapatid, sa labanan na ito. Number 3, risky nature of perfuming. Napaka-risky na. Mahirap na mag-build ngayon. Take note, look closely. Thousands of flowers are needed to obtain just 1 pound of essential oils. Yung 1 pound, mga kapatid, 1 kilogram, ang 1 kilo is equivalent to 2.2 pounds. So yung half kilo na amoy, ilang bahay na flower ang i-extract para makapag-produce no. Mahirap siya. Doon sa distillation process, sa tubig, anong pinakamahal? Pag bumili ka, mineral water, purified water, o distilled water? Anong pinakamahal? Kagaya ng Wilkins, Absolute. Bakit mahal? Kasi ang purified, it only just goes to the 31 stages. Pero ang distilled, mga kapatid, ganito yan. Pag nagpakulo ka ng tubig, takpan mo, di ba? Pag tingin mo ng takip, may tubig sa taas, distilled water yun. At yun ang iniipon, napakalinis nun. Kasi galing sa evaporation. Kaya ang tubig na iniinom sa ospital is distilled. Ganong katindi ang Kristiyano. Dadaan sa vapor, dadaan sa matinding heat. Can you imagine kung paano makagawa ng isang 1 pound ng perfume, thousands of flowers? Dito sa church,
Nearly 600 na ang nabaptize. Pero how many left only? Baka 100 lang tayo rito. Sometimes for how many years or how many hours na nag-devote ka sa aral, sa isang preacher, sa isang teacher, you have to teach it. For example, 100 tayo dito. Sa susunod na buwan, maaari, 10 lang ang tumubo sa turo na yon. Now, the annual yield or our reward someday will be based on our collective efforts. Aroma needs to be worked hard. Our reward someday will be based on our collective efforts, mga kapatid. Likewise, our harvest or our growth depends on our harvest. Now, isa niya sabi niya, if the season crop is destroyed by disease, it can affect perfume production. Kaya masyadong risky na mahirap na. Ito pa, ang pinakamahirap sa lahat. Tingnan nyo, para maintindihan natin. There are also problems associated with collecting natural animal oils. May mga oils pala ang animals na ini-extract magiging perfume. Kailangan mo papatayin yung animals na yan for the value of their oils. Pero kadalasan yung mga animals na yan ay endangered animals. Like sperm whale. Sabihin, pag pinatay mo sila ng pinatay, mawawala din sila bandang huli. Endangered na. Ganun na siya ngayon kahirap ang pag-produce ng natural na perfume. Ito ngayon, sa panahon natin mga kapatid, mahirap na mag-produce. Mahirap na mag-invite ng tao na pumunta sa church. Kaya palakpakan yung inyong mga sarili, nandito kayo ngayon, pinagbigyan nyo yung Panginoon. And mostly, mga kapatid, we need to die. We need to give up everything na precious sa atin. Kailangan mamatay tayo sa ego natin para makapag-produce tayo ng good scent. Makapag-produce tayo ng magandang ministry. Kailangan i-sacrifice mong mga mahalaga. Malaki sweldo mo. Mataas posisyon mo. Pero kailangan mo i-sacrifice. Kasi yun lang ang nararapat para mag-produce ka ng magandang sense sa mata ng Diyos. Tingnan niyo maigi. Only about 2,000 of the 250,000 known flowers, plant species in the world contain the essential oils needed for the manufacture of the perfume. Can you imagine that? May 250,000 daw na flowering species. 2,000 lang dyan. Ang pwede kunan ng perfume. There are billion of people in the world. 7 billion ng tao ngayon sa mundo. 7 to 8 billion. Ba't ilan laman ngayon sa ating bisita ang nag-respond sa tawag ng Diyos? The saddest part also, many heard, but only few who responded. In the church, maraming nakarinig. Diyan sa inyo, sa Santo Tomas, sa Lumina, sobrang dami diyan nakarinig. Pero ilan lamang ngayon ang nakaupo dito at pumupuri sa Panginoon. There are also a lot of people in the church. But who do you think are the real Christian? Maraming tao sa church, pero sino kaya sa tingin nyo ang pinakatunay na willing mag-support, na willing sa kanyang mga sinasabi, Lord, I will always help the ministry.
4 lang ang ibibigay ko sa inyo kung paano mag-produce ng sen, pero marami-rami yan. Number 4, itong pinakaayaw ng lahat, the burning or the boiling process. Para magkaroon tayo ng magandang amoy sa pang-amoy ng Diyos, sinong willing na sunugin? Sinong willing na pakuluan? Tingnan natin ito mga kapatid. Nung unang panahon, ganitong nangyari sa mga Kristiyano para malaman nyo kung paano sila lumaban ng kanilang pananampalataya dahil sa pagmamahal sa Panginoon. Nung unang panahon, most of them were boiled. Yung nagsulat ng Revelation na si John the Beloved, siya ho ay ilulublob sa kumukulong mantika. Pero nung when it was about ilulublob siya, kinuha siya ng Diyos. At linagay sa Isle of Patmos. At doon siya nakasulat, kaya nasulat ang Revelation, niligtasan ng Panginoon, pinakita sa kanyang future, ni-reveal kung sino talaga ang Diyos na kanyang pinaglilingkuran. Because Revelation speaks about the revelation of Jesus Christ. Nakakalungkot, pero most of the apostles and disciples were killed. Si Peter, kahit yung kanyang asawa, sabi ng scholar, ay ipinako sa cross ng pabaligtad. Pero si John the Beloved, niligtas ng Diyos. Bakit? Beloved. Sa history, si John the Beloved lang ang nasa Calvary. Siya lang ang matapang na nandoon na naka-witness pagkamatay. Kaya alam nyo, pag faithful ka sa Diyos, laging may magandang mangyayari. Some of them, ganyan ang nangyayari, mga kapatid, noong unang panahon. Basa nyo to sa mga martyr, tinatalian dito, kamay at paa, tapos, ta! Ano, maglilingkod ka pa kay Kristo? Yes! Ikot ulit hanggang sa magkakapatid-patid ang kanilang mga buto. They were pressed. And some of them, ganyan na lang ang nakikita. Tinatali sila doon sa wheels. Magkabali-bali ang kanilang mga buto. They were squeezed. And some of them, they were burned. Sinusunog. Yan itong mga tao na ito, mga kapatid, nanindigan sila ng kanilang kaligtasan. Ganon sila katindi. Pero ngayon, sa atin, panahon natin, hindi tayo ganon lumaban. Ang hina natin. Pero ang message na ito ngayon, hindi kayo pahinain, palakasin kayo. Minsan wala lang pamasahe, hindi ka na makasimba. Pagod ka lang sa trabaho, hindi ka na makasimba. Nag-conflict ka lang ng kunti, hindi ka na makasimba. Siguro linagay ako ng Diyos sa matinding trabaho, matinding posisyon, matinding tao ang hawak. Kaya minsan nagtatanong ko, kumusta yung trabaho? Busy ako eh. Ikaw ba sa bahay mo, tinatawagan ka ng company mo? Hindi na. So hindi ka busy.
Ako, nung ako'y nagtatrabaho, kaupo ko lang ng upuan ko, 2 oras ako nagbiyahe, Pasay, Cavite. Kaupo ko lang, 30 minutes, tumatawag na, balik ka. Hindi ko ito na naman, hindi another 2 hours. Sa bahay, mga kapatid, nagtatrabaho ako. Yun ang mahirap. Pag admin ka, may laptop ka, libre cellphone, libre ka rin, 24 hours duty. Nalaw na nag-high-tech yung company. Ang mga approve ng overtime at leave, nasa bahay ka na, ng hapunan, nag-approve ka pa ng leave. Kailangan in 1 hour, ma-approve ko yung overtime dahil pag hindi siya maka-overtime eh. Yun, nung nag-high-tech, lalong sumama. Alam niyo, nung ako nagtatrabaho, maniwala kayo sa hindi kanyang karaming pinipirmahan kong araw-araw na papel. Minsan, kabisado ko na nga pirma, kaya nakapikit eh. Dati yung pirma ko hindi ganun, umiba ng bandang uli eh. Yung original kong pirma, hindi ko na alam eh. Kaya pag pumupunta ako ng bangko, sir, iba pirma mo. Yung nga eh. Kasi bandang uli, nag-iba rin pag mga 200 a day pa naman eh. Minsan, inuwi ko na. Ganyan ka ako kabisi. Pero mga kapatid, ni minsan, wala akong absent sa Sunday. Alam ng Diyos. Wala. 209 ang tao ko. 18 ang foreman, puro headache. Kaya isang tao mo lang may problema, nasa hot seat ka kagad kinabukasan sa QM. Yung problema niya, 4 months ago na yun, titrace mo pa yun kung bakit naging ganun. Ang dami kong shop na hawak. Hindi ako nagkikwento para magmalaki. Kinikwento ko sa inyo para kahit anong mangyari sa inyo, anumang posisyon, unahin yung Diyos. Minsan, simple lang, give up tayo eh. Ito mga tao na to, salamat. Dahil yung dugo nila, inipon ng Diyos. Ang dugo daw ng Kristiyano, simula nang nagkaroon ng mga martyr, halos hanggang liig na ng kabayo. Kaya pagdating ng Revelation, magiganti ang Diyos sa mga pumatay sa Kristiyano. Hanggang liig din yung kabayo na dugo. And who wants to be boiled? Who wants to be pressed? Sino sa inyong gusto i-quiz? Higit sa lahat, ibo-burn? Christians are being crushed to produce an aroma. Crushed. Minsan, alam niyo yung mga, kung hindi pa uso yung mga machine, para mag-produce ng aroma noon, dinidikdik yan. Pinapaa para kumatas, mag-produce ng aroma. Sabi ng Ephesians, tingnan niyo maigi. And walk in love, as Christ also had loved us, and had given Himself for us an offering and a sacrifice to God for a sweet smelling savor. Walk in love. Alam niyo ba magdadrive sa inyo para mag-produce kayo ng aroma, para kayo hindi mag-give up? Love. Mainit. Wala akong pera. Ang hirap mag-evangelize. Di bale. Minsan, ang nagpapahakbak sa'yo, dahil mahal ko ang Panginoon. Walk in love, mga kapatid. Dito sa huling panahon, ang batayan at ang endurance ang nagdadrive niya yung love. Pagmamahal mo kay Christ. You cannot produce smell, savor without love.
Kaya si Jesus Christ, napiga ang katawan niya, nag-produce siya ng napakagandang aroma, and He offered it. Kagaya ni Kristo, sabi niya, kung hindi tayo mahal ni Kristo, hindi siya nagkakamatay para sa atin. Hindi siya pinatay doon sa cross. Now, babalikan natin ang ating text, 2 Corinthians. Alam nyo ba na ang second letter na Corinthian, sinulat ho yan ni Pablo in order to defend his ministry. Kailangan niya na madipinsahan ang kanyang ministry. Bakit? There are a group of people or faction in the churches that question Paul's authority as an apostle. Kailangan niya madipinsahan. Ang ating text ay 2 Corinthians chapter 2, right? Verse 14. So, balikan natin yung chapter 1. Anong sabi ni Pablo? Blessed be God. Ano nga dyan ang nakalagay, Brother Romeo? Purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo, ang Ama ng mga kaawaan at Diyos ng lahat ng kaaliwan. Blessed be God. Even the Father of our Lord Jesus Christ. Alam niyo minsan, sa epistle na book, sa gospel, talagang sinasabi, Jesus Christ and our Father, kinukunik talaga yun, pero hindi ibig sabihin na magkahiwalay sila. Kasi kailangan i-diin ng mga apostoles na ang pinapangaral nila, si Kristo, Diyos yun. Dapat maintindihan yun. Kasi nagsisimula ang Kristiyano eh. So para madiin nila, talagang sinasabi nila lagi yan, Father and our Lord Jesus Christ. Ito naman hindi nakaunawa, hiwalay nga sila. Pero hindi yun ang ano ng Bible, ang tema. Kaya mapapansin nyo, laging dinidikit si Kristo doon sa Ama. Kasi hindi ka sila naniniwala eh. Sa claim ni Jesus Christ, ito naman ang mga nangangaral, kukulitin niya nila. Pero mga kapatid, sabi niya, blessed be God. Ang Diyos na ito, bakit blessed be God? Tingnan nyo, the God of all comfort. Ano mang problema mayroon ka? All comfort. Saan ka pa? Lahat ng comfort, ibibigay niya sa'yo. Nag-iisa ka ba? Malungkot ka? I will comfort you. That's the work of the Holy Ghost. Confused ka ba? I will comfort you. May sakit ka ba? I will comfort you. All comfort. Ganitong Diyos na pinaglilingkuran natin. Lahat ng klase ng comfort na hinahanap ng tao, hindi makikita sa labas, hindi makikita sa gamutan, sa hospital, sa Diyos nakikita. Verse 4, tingnan nyo, verse 4. Na umaaliw sa atin sa lahat ng ating kapighatian, upang maaliw natin ang nasa anumang kapighatian, sa pamamagitan ng kaaliwan na inialiw sa atin ng Diyos. Kita nyo ano? Yung Diyos na ito comforted us in all our tribulation. Darating yung araw, makukonfuse kayo. Tandaan nyo na ang Diyos hindi selective sa anumang tribulation. Lahat ng tribulation, He will comfort nyo. Bakit? Para makomfort din daw natin yung iba. By the comfort, wherewith we ourselves are comforted of God. Ano ibig sabihin? Down na down si Brother Franklin. Alam ko meron siyang nararamdaman there. Kamagalala. Naranasan ko na yung ganyang klaseng sakit, pero hindi ako pinabayaan ng Diyos. Yung ganyan na down ka, wala kang pera, hirap ng trouble ng pamilya mo, huwag kang mag-alala. Maranasan na rin namin yan, ng pamilya ko. Pero inahon kami ng Diyos. Tingnan niyo yung nangyari kay Pablo. Tingnan natin sa verse 8. Pero sabi niya, lahat ng tribulation na daanan niya. Sige, sa verse 8. Hindi namin ibig na di ninyo malaman, mga kapatid, ang tungkol sa mga kapighatian na naranasan namin sa Asya,
Sapagkat lubha kaming nabigatan ng higit sa aming kaya. Nakita nyo? Doon sa Asia, tinestimony ni Pablo, sana malaman nyo ito. Bakit sinasabi ito sa Bible? Hindi namin nais na hindi nyo malaman. Alam nyo kung bakit? During the time, sa sobrang tindi ng persecution, marami na mag-give up. Kaya lang naka-attend sila sa sinagog. Nakapunta sila doon. Ngayon nung makita nila, nung mas matindi pa lang nadarasan nito, sabi, wala pa lang sa akin. Sige, tuloy tayo sa Diyos! Yun ang halaga ng fellowship. Parang feeling mo, parang ikaw nang pinakaapi sa mundo. Parang feeling mo, ikaw nang pinakamatinding problema. May tumayo pala dito nag-testimony. Praise the Lord. Kung kaya niya, kaya ko rin. Press out beyond above the strength. Hindi na nila kaya. Sige, tuloy mo, Brother Romeo. Ano pat kami ay nawalan na ng pag-asang mabuhay. Bro, saan ka makakitang revelation na parang sana mamatay na lang. Wala nang pag-asa to. Verse 9. Tunay na nadama namin na tinanggap na namin ang hatol na kamatayan upang kami ay huwag magtiwala sa aming sarili, kundi sa Diyos na bumubuhay sa mga patay. Kita niyo, no? Handa na silang tanggapin. May mga instances minsan sa buhay na parang alam mo, wala ka nang tiwala sa sarili mo na kaya mo pa yun eh. Di ba? Pero minsan maisip mo, buti na lang may Diyos ako. Buti na lang may Panginoon ako. Pero alam mo sa sarili mo, wala na talaga yan. Itong kay Pablo. Tingnan natin sa 15. Dahil sa pagtitiwalang ito, nais kong pumunta muna sa inyo upang kayo'y magkaroon ng pangalawang biyaya. You see, ano? Nakita niyo, pumunta sa doon. Kasi yung mga tao doon, down na. Kailangan sila makarinig ng bagong testimonya kung paano kagandahan ang ginawa ng Panginoon. 16. Nais kong dalawin kayo sa aking paglalakbay patungong Macedonia at buhat sa Macedonia ay bumalik sa inyo at nang matulungan ninyo ako sa aking paglalakbay patungong Judea. O, 17. Ako kaya ay nag-aatubili ng naisin kong gawin ito? Ginagawa ko ba ang aking mga panukala na gaya ng taong makasanlibutan na nagsasabi ng oo, oo, at gayon din ng hindi, hindi? Alam niyo mga kapatid, ito ay depensa ni Pablo. Kasi sabi, did I use lightness? Nagiging lenient ba ako? Nagiging magaan ba ako sa discipline? Because Paul accused of treating the people lightly. Ang gaan-gaan mo naman. Ano ba naman si pastor? Ba't mo inalaw yan? Ba't hindi mo inalaw yun ah? Ganitong-ganito yun. Siguro duwag yan si Pablo sa pagdisiplin. Yan ang akusasyon. Saying which things he cannot comply. Marami kang sinasabi, hindi mo naman nagagawa. Yan lang, walk according to his flesh. Now, tingnan natin sa 2 Corinthians chapter 10. Itong mga nadaanan niya eh. Verse 10. Sapagkat sinasabi nila, ang kanyang mga sulat ay mabibigat at matitindi, subalit ang anyo ng kanyang katawan ay mahina at ang kanyang pananalita ay walang kabuluhan. Yan ang matindi. Kala mo kung sino sa magsulat-sulat eh. Wala nga siya, wala nga eh. Mahina rin niya rin eh. Ganon yun. You see? Now, sa 11, brother. 11:7. Ako ba'y nagkasala sa pagpapakababa ko sa aking sarili upang kayo'y maitaas? Dahil sa pinangaral ko sa inyo nang walang bayad ang ebanghelyo ng Diyos? No, nagpakumbaba na si Pablo. Siya pang naakusahan ng hindi maganda. He was so proud and lost integrity in ministerial labor. Napakahirap na ang kanyang lagay, mga kapatid. You see, Paul was a great man of God and was persecuted more and more. Ang pinakamatindi pa diyan,
A hurtful persecution hindi nanggagaling sa labas, kundi galing sa loob ng church. Mga kapatid, pinakamatinding persecution nyo ngayon sa end times, hindi kalaban sa labas, kundi sarili mo. He was attacked from one side to another side. Siguro pag may magnanais sa inyo magpastor, madi-discourage ka rito na. Yun yung pala yan. Huwag na lang. Na-experiencehan ni Pablo ito. Si Pablo matalino, right? Higit sa lahat, ang profession ni Pablo matindi, pero iniwanan niya. Because that's the only way to obtain a good reward. Now, tingnan natin sa 2 Corinthians chapter 2, verse 12. Yung text natin, verse 14 yon. I-atras natin konti. Sige. Nang ako'y dumating sa Troas upang ipangaral ang ebanghelyo ni Kristo, may pintong nabuksan para sa akin sa Panginoon. Okay, 13. Subalit ang aking isipan ay hindi mapalagay, sapagkat hindi ko na tagpuan doon si Tito na aking kapatid. Kaya't ako'y nagpaalam sa kanila at nagtungo sa Macedonia. Ayon. Alam nyo, Paul was bothered about Titus in Troas, kung saan si Paul ay pinersecute. Naisip niya ngayon si Titus, naku, ano na kaya nangyari sa kanya? Kung ganito ang trato sa akin how much more sa kanya? Kaya nawuri si Pablo, malis siya. Darating ang araw, mga kapatid. Mahal niyo ba ang inyong katabi? Mahal niyo ang inyong brethren? Darating ang araw, kung si Brother Franklin, kunyari, magpastor, sana isipin niya rin, magpastor din si Brother J. Lord. Kamusta na kaya si Brother J. Lord ngayon? Darating ang araw, huwag kayong magpabaya sa isa't isa. Alalahanin yung isa't isa. Si Pablo hindi siya makatulog Kasi sa isip niya, kung ako nga pinersecute na matindi, kamusta na kayong anak kong si Titus doon? Hindi siya mapalagay. Dahil diyan, pumunta sa Macedonia. Walang rest ang kanyang spirit dahil sa unresolved tension ng relationship with the Corinthian church. So sinabi niya, goodbye. Wala na. Sabi niya, and a door was open unto me to the Lord, leaving behind an open door for the gospel. Tingnan natin sa 2 Corinthians 7 naman. Pinapakita ko sa inyo mga nadaanan ni Pablo. Kasi depends niya ito ang 2 Corinthians sa kanyang ministry. Sapagkat maging nang kami ay dumating sa Macedonia, ang aming mga katawan ay hindi nagkaroon ng kapahingahan, kundi pinipigati sa bawat paraan. Sa labas ay labanan, sa loob ay takot. Matindi, no? Pero minsan nabasa niyo parang simple. Pero sa katotohanan, matindi itong inarap ni Pablo. We're trouble on every side. Tumingin siya doon, may trouble. Tumingin siya, may trouble. Puro trouble na lang. Pero sabi ni Pablo sa 6, Subalit ang Diyos na umaaliw sa nalulungkot ay nagpasigla sa amin sa pamamagitan ng pagdating ni Tito. Yun. Napanatag siya nung nakita niya na ayos si Titus. Sabihin, more and severe persecution na daanan ni Apostle Pablo. Kung ito'y mangyari sa iyo, mga kapatid, how would you feel? Na parang halos lahat ang buhay mo, nilagay mo na sa ministry, pero sa mata ng tao, naging masama ka pa. Tama, si Pastor Kai. Ay, Pastor kasi kung anong pinagsasabi hindi nagsabi. Wala kasi si Pastor sinasabi Wala ka mapaglagyan. Naalala niyo yun? Now, if you are Apostle Paul, how will you react? Marami ba sa inyo nakaka-relate? May marami ba mga similar experience din?
Ngayon ako si Pablo. Probably I will be disappointed and I will question God. Maaari sabihin ko sa Panginoon, Lord, what are you doing to me? You know my heart. You know how I walk upright and righteous. Pero bakit ganito pa, Lord? Minsan sa prayer natin, pag trouble tayo, gano'n, ano? Hindi talaga mawala yung nagkukumpara ka doon sa pariseo at buti pa ako siya nga ako, okay eh. Hindi ko nung para mo rin ang sarili mo talaga, no? Panginoon, nagiging tapat ako sa iyo, Ganito to. Maaari gano'n ang iniisip ni Pablo. At sigurado akong si Pablo nag-struggle talaga. Struggle talaga si Pablo. Dahil he was attacked within the church and outside the church. Pero itong kagandahan kay Pablo, sa lahat ng mga bagay na yan, sa lahat ng mga frustration na yan, he said, thanks be unto God. Nakita niyo kung gaano kagatindi ito si Pablo? In spite of all this, he said, thank you, Lord. Hindi lamang thank you, Lord, because the word now is powerful. Saka na ako magsalamat sa iyo, Panginoon, pag sinagot mo ng aking prayer. Pag binayaran ako sa nangutang sa akin, pasalamat ako, Panginoon. Pero pag walang mangyari, walang balik, hindi ako magpapasalamat. You know, now, pwede ba kayo magpasalamat sa Panginoon? Gusto ng Diyos ngayon ano man ang sitwasyon mo, pasalamatan mong Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, church. Sabi ni Pablo, thank you, church. Thank you, brother and sisters. We might receive persecution from our family, from our friends, from our work, from our school, from our evangelism. Kahit ano man ang persecution na yun, mga kapatid, huwag niyong kalimutan ang pinakasusi, magpasalamat kayo sa Panginoon. Pero ang tanong, bakit kailangan magpasalamat sa Diyos? Tingnan nyo ulitin natin ang verse na yan. Now thanks be unto God, which always causes us to triumph in Christ. Bakit kailangan natin magpasalamat? Sino makahuli? Makahula? Kailangan magpasalamat? Sabi ko sa inyo, kahit ano man ang lagay mo, magpasalamat ka sa Panginoon. Kasi kahit wala pa ang dugtong ng iyong problema, wala pang katapusan, alam mo na kung anong mangyari dyan. Kailangan magpasalamat dahil always. Always what? Triumph. He did not say, sometimes we won't. Bihira tayo manalo. Pero sinabi niya talaga, laging panalo. There is no battle with God that is not winnable. God always led us into triumph. Pero ang tanong, bakit masaya pa rin si Pablo? Ano itong saya na ito? Because doing evangelism, in spite of everything, we became savor. Pag sinabing savor, nagiging aroma. Can you imagine, no? Aroma ka in every place. Wow! Saan man ka man pumunta, aroma ka. Pumunta ka sa palengke, aroma ka. Pumunta ka sa school, aroma ka. Pumunta ka doon sa pamilya mo na hindi naniwala sa Diyos, aroma ka. Can you imagine, mga kapatid, you are carrying the aroma wherever you go. Lagi ho natin
kinikarga ang aroma na ito. Anong aroma na yon? Knowledge. Kaalaman. We will always be a fragrance of Christ. Pinapasaya natin ng Panginoon when we preach the gospel. Sa Old Testament, paano magkakaroon ng aroma? Sige. Paano magkakaroon ng aroma na tinatanggap ng Diyos? Pagsunog ng hayop na maghandog ka, saka lang lalabas ang aroma. Pero sa New Testament, anong aroma? Preach the gospel. Kaya no wonder kung bakit sinabi ng Panginoon, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. And all these things shall be added unto you. Tama ba? Ano sa tingin mo, Brother Romeo? Naamoy mo ba ako pagdaan ko? Saints, now, sharing the gospel, tandaan natin, sharing the gospel can catch God's attention. Right? Pag mabango ka at dumaan ka sa tao, you will catch His attention. Sharing the gospel will catch God's attention. Kaya na-imagine nyo kung gaano kayo kabango sa Panginoon lagi pag nag-share kayo ng gospel. Sabi ng Panginoon, I like that man. That's my boy. I'll look at this in the next. But thanks be to God, who always led us captives in Christ. Triumphal procession, and uses us to spread the aroma of the knowledge of Him everywhere. Take note ang word, triumphal procession, ano daw? Uses us, who is willing to be used by God. To spread the aroma of the knowledge of Him. Na-notice niyo mga kapatid, sa lahat na nakikinig sa live, that those people who live God had lost their aroma. Yung mga tao na nag-iwan sa Diyos, nawawala nila ang kanilang aroma, ang kanilang scent, ang kanilang amoy. They lost the power to convince. Amen? They lost the anointing. They lost the knowledge about God. Now, kung na-lost mo mga kapatid, lahat yan, you cannot be used. Tama? Pag hindi ka na magamit, ang tawag sa iyo ay useless. Kaya pag ayaw mo magpagamit sa Panginoon, kayo na nasa bahay dyan, alam nyo ang inyong status. Dati, mga kapatid, hindi tayo kagamit-gamit sa Panginoon. Tama? Pero ngayon, magpagamit tayo sa Diyos. Dati, ginagamit tayo ng kalaban, ginagamit tayo ni Satanas. Kaya nagiging sakit tayo sa ating pamilya, sakit sa ulo sa ating school, lahat. Pero ngayon, Lord, I promise, sa iyo na ako magpapagamit. Hindi na ako magpapagamit sa kalaban. Mga kapatid, everywhere, saan ka man mapunta, ano man ang posisyon mo, we have to spread the fragrance of the power of the gospel. Baka sabihin mo, Pastor, nag-evangelize ako pero hindi ako nanalo. No. When you do God's will and you preach the gospel, you are always triumphant. No matter what is the result. Sa prosesyon, mga kapatid, before I conclude my message, sa prosesyon,
Watch closely. Mag-consentrate kayo. Kung bakit nasabi ni Pablo yung 14, 15, and 16 na nagiging captive tayo ni Christ. Yung iba, nagiging savor tayo, nagiging sweet aroma. Sa mga nagkaroon ng totoong buhay at saka sa mga namatay, bandang uli, alam niyo na kung saan pupunta yon. Noong unang panahon, pag nanalo ng labanan, tingnan niyo maigi. Pag umuwi, ang mga general pag nanalo ng labanan, woo! They're very proud. Yung pinaka-general na nag-lead ng labanan, nakasakay sa puting kabayo, sa chariot. Habang ang mga tao sa paligid nakikita nyo, pag uwi, napakasaya. Kasi may victory. Woo! Habang sila papasok sa prosesyon, maraming tao nagpapalakpakan. Sumusunod yung mga magistrate, ang mga leader ng syudad. Habang itong mga sundalo na ito, pinagmalaki nila ang nakuha nila sa labanan. At ang mga priest naman sa gilid, habang naglalakbay ang mga panalo, nagbugot sila ng incense at napakabango ng paligid at ang mga sa kapaligiran, nagkakagi sila ng mga bulaklak. At siyempre, sa dami ng mga kabayo, sa dami ng mga paa, itong mga paa na ito at mga incense, hinaapakan ng bulaklak at nagpuproduce ng aroma sa buong kapaligiran. Kakaibang aroma, mga kapatid. Kahit wala ka sa prosesyon, kahit malayo ka, mga kapatid, malaman mo na may victory because of the aroma. Alam mo na panalo ang laban dahil may sign, may aromang naamoy ang kapaligiran. Kung ikaw na sa bahay, alam mo ano yun? Ang bango! Uy, may panalo! Woo! Mga kapatid, minsan, kahit wala kang sinasabi, alam ng taga-Bacolod, alam ng malalayong lugar, alam ng Italy na may panalo diyan. Because of the aroma. Amen? Dito kayo sa akin. So habang nagpo-prosesyon, tumatakbo ang pinaka-general na nag-lead ng labanan ng victory. Nakasakay sa puting kabayo. Wini-welcome ng tao, may mga incense. At sa likod nito, mga kapatid, na mga panalong sundalo, na may nabit-bit sila, may puting bulls for sacrifice. But look closely. Ito mga tao na ito na panalo, masaya sila sa kanilang mga spoils na nakuha. Right? Lord, hallelujah. Now, I want you to look at closely. I want you to look at closely kung ano ang nasa likod nila sa prosesyon na ito. Yan ang nasasunod sa pinakahuli ng prosesyon, mga kapatid. They were the captive enemies. Hallelujah. Sila yung mga na-captive na talo sa labanan. Kahit may isacrifice na bulls na white, they will still be sacrificed at alam nila. At ang amoy ng lahat, amoy ng victory, tuwang-tuwa yung bayan sa panalo, pero sa kanila yung amoy na yan, hindi nakakatuwa. That is, they know that they will be sacrificed. That's the aroma of death.
And this is for them the aroma of life. Mamimili kayo. Diyan ang nanonood ngayon. Sino ka man, kahit naman nandito sa church. Anong gusto niyong laban? Panalo o talo? Pipiliin niyo ba to? Take note. Sabi ng ating verse, parihas lang silang nakaamoy ng aroma. May mga nawitnisan tayo, Brother Franklin, na nakaamoy ng aroma, pero mas pinili nilang life. Kaya nandito sila ngayon nagpapatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. Pero mayroon din tayong nawitnisan na nag-give up na sila ng labanan. Kaya mga kapatid, hanggang ngayon gapo sila sa kalaban kay Satanas. Today, to those who are listening and watching us, God said, whatsoever you will lose on earth shall be loose in heaven. Maaari, wala ka sa church dahil alam mong gapos ka. Nakikinig ka ngayon sa akin. Mga kapatid, huwag mong hayaan kung nandyan ka na ang aroma ng salita ng Diyos na knowledge na iyong narinig, magbibigay sa iyo ng lungkot pagdating ng panahon. Dahil ang Aba ay nagmamarcha sa tagumpay, ikaw magmamarcha sa kalungkutan. Hallelujah. Hallelujah. You have the choice. Whether you will like victory, whether you will like life, or you will choose death. To the one, that aroma that brings life, equal lang sila mga kapatid. Ang nandito sa church, parehas lang na nakarinig ng salita, parehas lang din ng narinig nyo ngayon. Walang pinagkaiba. Kaya mamimili ka kung sa status ng saya ng victory o sa status ng lungkot ng gapos ka pa rin. Pakinggan niyo mga bisita, nandito ngayon. He that rejected me, ang siya na hindi tumanggap sa akin, and received not my words, hindi niyo tinanggap ang salita ng Panginoon. You heard many things that you need to be baptized in order for repentance, that your sin may be washed. Sabi niya, ni-reject niyo ako, hindi niyo tinanggap ang aking salita, mayroong isa na nagja-judge sa inyo. Anong magja-judge sa iyo pagdating ng panahon? The word that I have spoken, the word na narinig niyo, na you need to be baptized, the same shall judge him in the last days. Shall we all stand today? Thank you very much. Now it's time to restore your aroma. It's time to look yourself. Hindi mahirap, hindi madali ang magkaroon ng aroma. Walang gusto to be put in the darkness. Walang gusto to be extracted. Walang gusto to be burned. Walang gusto to be boiled. Since itong pinakamaganda sa lahat, napakahirap na hanapin ngayon. Darating ang araw, kasi sa dami ngayon ng Kristiyano, sa dami ng tao sa mundo, yung iba ngayon mas pinili nila na nasa mall sila kaysa sa church. Yung iba pinili nila na nasa sabungan kaysa sa church.
Kaya mga Christian, napakaganda. Kasi nagiging tayo ang mga special na species ngayon na hinahanap ng mundo. Endangered species. When the rapture will come, they will not find any perfume in this earth. As we worship Him. Corinthians 1:18 says, "For the message of the cross is foolishness to those who are perishing." Darating ang araw na ang mensahe ng cross hindi na maganda sa kanila. Atin mga kapatid na nagpapatuloy sa Panginoon, it is still the power of God. There is still a power on the cross that saved us, that healed us, that restored us. Hallelujah. Christ is the general, and we are part of the parade, spreading the aroma of His victory over sin and death. Hallelujah. I invite you for a procession. The procession of winning. Down at your